Good morning. Ngayon po ay Sunday. Actually, Sabado. Pero sa Pilipinas is Sunday. Naka-jacket na po ako at malamig na po rito sa Canada. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Lucas, Kabanata 18, talata ang 9 hanggang 14. Teka, tama ba? Tama ba yun? Oo nga. 18:9 hanggang 14. Yung kwento, yung talinghaga tungkol sa dalawang taong nagsamba o nagdasal sa templo, yung isa ay Pariseo at isa ay Publikano. Yung Pariseo, atin mo nang i-define sino ba yung Pariseo, ano ba yung Publikano. Nung panahon po kasi ni Kristo, may dalawang uri ng tao sa lipunan noon. Ang tawag ay Pariseo saka Publikano. Yung Pariseo, ito yung mga religyoso, paladasal, palasimba. Sila yung mga mararangal, sila yung mga sumusunod sa kautusan ni Moises, sila yung mga nagbibigay ng ikapo sa simbahan. So, masasabi natin sila ay mga matutuwid. Ito namang isa ay Publikano. Usually sila yung mga makasalanan, yun ang tingin ng tao. Kagaya halimbawa ni Zaccheo, yung tax collector na maliit, siya isang Publikano. So, ang tingin ng tao sa kaniya ay makasalanan. Anyway. So, yung dalawang taong ito, isang Pariseo, isang Publikano, nagdasal. Yung Pariseo, nagpunta ron sa unahan at sinabi niya, Diyos ko, maraming salamat, ako ay mabuting tao at ako hindi kagaya noong nasa likuran ko na Publikano. Sabi naman nung Publikano, habang nagdarasal ay kanyang pinapalo yung kanyang dibdib at sabi niya, nahiya siyang tumingin sa altar o pumasok sa simbahan sa loob dahil siya makasalanan. Sabi niya, Diyos ko, ako hindi karapat-dapat sa iyong tahanan, ako yung makasalanan. So sabi ni Jesus, sino sa palagay ninyo ang pinakinggan o kinalugdan ng Diyos Ama? Ang Publikano. Tapos sinabi niya na ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ito namin common na tingnaririnig paratihan eh. Ako nasa harap ng piano at ako merong ako magre-record ng piano. Ako sana yung magpapagupit. Ako magpapakulay. Alam mo, gupit dito mahal na mahal. Kuwan. Yung kulay ay $40, $40, saka yung gupit ay $15. Canadian, mahal, 2,000 siguro, ganun, sa peso. Anyway, next week siguro sa isang araw. At ba't napunta na rin sa pagpagupit? Ituloy natin para ma-explain ko yung ano yung pagbasa. At ano ka namang alam ko diyan sa pagbasang iyan mas marunong kayo doon sa akin. Magkwento na lang ako. Tapos pilitin natin na iangkla doon sa pagbasa. Okay. Isip tayo ng kwento. Yun. Mayroong isang matandang lalaki na nakatira sa bundok. At sa ibaba ng bundok ay may batis o may ilog. Araw-araw yung matandang lalaki ay nag-iigib ng tubig. Nagsasalok doon mula ron sa batis, sa ilog, papunta ron sa kanyang bahay. Okay naman yun. Ang problema, yung kanyang ginagamit na timba, o yung ligadera, kung tawagin namin sa Infanta Quezon ay ligadera. Yung isa ay maganda, matibay at bago. Ito namang isa ay luma, sira-sira at may butas. So every time na nagsasalok ng tubig, yung tubig dun sa lumang ligadera ay may butas ay wala, natapon lang, tumutulo lang. Kaya pagdating dun sa bahay ng matanda, wala nang laman yung timbang isa na luma. Itong isa, punong-puno. Sabi nung timba, Master, sabi ng ganun, ako'y itapon mo na lang. Ako'y wala ng silbi. Ako'y sira-sira na at butas. So sayang po yung tubig na iniigib. Sabi nung matandang lalaki, tumingin ka sa ating dinadaanan sa kaliwang parte. Anong nakikita mo? Sabi ng timba, magandang mga halaman, damuhan, maganda, bulaklak, maraming bulaklak.
Okay, ano naman tingin mo dun sa kanan? Tuyot, sabi niya, patay ang damo at bitak-bitak ang mga lupa. Sabi niya, yung maraming bulaklak dyan, mga halaman, mga sariwang damo. Kaya siya ganun, kasi gawa mo. Kasi lahat ng tubig na nanggagaling sa'yo, dahil ikaw ay may, tawag dun, tumitilas ang tubig, sila ay nadidiligan, kaya sila ay buhay. So, ganun siguro ang Diyos, no? Hindi siya tumitingin sa kasalanan o kahinaan ng bawat isa sa atin, kundi yung anong ating naiambag sa kanyang pangalan, sa kanyang kagandahan, kabanalan o sa mga tao. So para sa ating lahat na naririto na parang feeling ni para wala siyang silbi, yun siguro ang kaya kong iugnay na kwento na tayong lahat ay merong ambag para maging maganda ang lipunan ito. So yun lang at maraming salamat at pasensya na kayo honey at ako naman hindi isang pare o pastor o mga nag-aral ng teolohiya para ma-explain lahat. Tayo nagkikwentuhan. Okay, maraming salamat at magandang araw. So next week ulit, sana ay patuloy tayo. Pag tayo nakapitong linggo, wari ko tayo sawa. Pagod tayo. Titigil din tayo. Pero sana naman hanggat merong time kayo na kahit 3 minuto lang panoorin ninyo ito. O kaya huwag kayong manood nito, magbasa kayo ng salita ng Diyos kasi nakakalibang makaramdaman mo kahit paano na meron tayong ilang saglit na nagiging payapa. Well, hindi tayo magiging banal dito. Patuloy pa rin natin kasalanan pero at least meron tayong saglit na paglalaan para sa Diyos. Hindi man ako nararapat. Okay, magpiano na ako at ako magre-record ng piano. Maraming salamat. God bless you.